Welcome to Evangelical South Church Bayombong. ECC is located along Capitol Site, Bayombong, Nueva Vizcaya. ECC Vision: to establish churches committed to the Great Commandment and the Great Commission. ECC Mission: E. Evangelizing our communities to have a personal relationship with Christ. C. Channeling them to the family of ECC for spiritual maturity and equipping them for ministry. C. Commissioning them to do the Great Commission. ECC Ministries. Men's Group, Ladies Group, Young Moms, Youth, Children, Prayer, Evangelism, Discipleship, Missions. ECC activities in the new normal. Sunday service. Every Sunday at 9:30 a.m. via Facebook live stream on the ECC Facebook group. Home Bible studies. If you want to join or open a Bible study at your home, please contact Pastor Steve at 0997-569-0789 or Pastor Excel at 0975-763-6936. Online prayer meeting via Zoom every Friday at 5:30 p.m. to 7:30 p.m. Zoom link will be posted in the ECC Facebook group and group chat every Friday. How to give your tithes and offering. You may drop your tithes and offering at our church address, Evangelical South Church, located along Capitol Site, Bayombong, Nueva Vizcaya, near Northern Pawn Shop. Please contact our staff, Julian, at 0965-041-4383. GCash. You can send through GCash at 0965-041-4383 with Julian Omas as the recipient. Bank deposit. You can deposit in our bank account, Rural Bank of Bambang, Bayombong Branch. Account name, ECC Fellowships Incorporated. Account number, 51231-738. Join our messenger group chat. Our official church group chat is ECC Prayer Warriors. You may ask our staff, Julian, at 0965-041-4383 to add you to our group chat. To get the latest updates and announcements, join our Facebook group. Visit www.facebook.com/groups/ECC Bayombong.
Hello ECC family! As we all know, we are all under GCQ because of the pandemic. Pero let us take this opportunity to rest and be alone with God. GCQ can also mean God calling you to quietness. Kaya ngayon, as we begin our online service, we encourage everyone to give their undivided attention in worshiping our God and listening to His Word. Even at our homes, God is present in our midst. Kasama mo ang Diyos. Kaya ibigay po natin ang best natin sa pag-awit. Kung kinakailangan, pumalakpak, tumalon at sumigaw ng Amen! At praise the Lord during the sermon. We encourage everyone na batiin ang isa't isa sa comment section. For this is not just a live stream broadcast, but a gathering of God's people. Don't forget to share this video or tag your friends in the comments. Kaya samahan niyo po kami. Let us feel the presence of God at our homes. Let's worship the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Kamusta po ang week nyo, ang linggo nyo? Masaya? Ayan. So, inaanyayahan ko po kayo na magpuri po sa ating Panginoon. Yung mga nasa kanila pong mga bahay, sabay-sabay po nating awitan ang ating Diyos na buhay. Amen? Amen. So, tayo po ay magsitayon po at purihin natin ng buong puso ang ating Diyos. So, babasahin ko po dito sa mga awit 146 verse 1 to 2. Sabi dito, purihin si Yahweh. Purihin mo si Yahweh o aking kaluluwa. Purihin siya at aking aawitan. Aking aawitan habang buhay. Ang sarap mag-worship sa Lord, no? Na, Lord, ikaw at saka ako lang to. Lord, okay lang kahit di ako magaling kumanta, pero chinecheck mo naman yung heart ko. Diba? So, awitin po natin ang ating Diyos mula sa ating mga puso. So, let's sing this song. Awitan po natin siya ng may kagalakan. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko, Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihaangkin. Ang awit ko'y iyong bighin. Langit! Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, kailangan ko ay pag-ibig mo. Kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko ito. Ang kailangan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko, Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, Ikaw lamang ang pupurihin. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihaangkin. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama.
sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba. Yes, amen. Ang sarap purihin ng Panginoon. Amen. So patuloy po nating awitan ng ating Diyos. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso'y nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging naranasan, sa aking hindi mag-iisa. Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso'y nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailanmay hindi mag-iisa. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kaalasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailanmay hindi mag-iisa. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kaalasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso'y nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailanmay hindi mag-iisa. Kailanmay hindi mag-iisa. Kailanmay hindi mag-iisa. Kailanmay hindi mag-iisa. So mabasahin sa inyo yung Hebrew 13, verse 8. Sabi dito, si Heso Kristo ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ganun din siya ngayon at magpakailanman. Sa ating sitwasyon ngayon, ang dami nang nagbabago, ang dami nang nangyari. Ngunit ang Diyos nating buhay ay hindi nagbabago. Yung sobrang Lord, grabe yung mga di na namin anong gagawin. Yung mga promises mo na lang pinanghahawakan namin ngayong season na to. So, Lord, tulungan niyo po kami magpakatatag sa sitwasyon na to. And sa inyo po namin makuha yung lakas. Kung feel namin nang hihina na kami, Lord, alam namin, isa kang tapat na Diyos, isa kang tunay at dakilang Diyos.
So, let's continue to worship the Lord. Panginoon, Diyos tunay at dakila, ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit magsamba iaalay, bukas noon ngayon magpakailanman, walhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit magsamba iaalay, bukas noon ngayon magpakailanman, walhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa amin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa Panginoon, kay buti mo Through this song, isipin natin yung ginawa ng Lord sa atin. Yung mga magagandang mabuti, or kung meron man po tayong mga hindi maganda, ibigay na lang po natin sa Lord. Focus tayo kung gaano siya kadakila. Focus tayo kung ano siya as our Lord and Savior. Kung gaano yung sovereignty niya sa buhay natin.
Awitin po natin. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang kapantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Di na loob mo iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa akin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa akin. Panginoong Jesus, purihin kita. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa akin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa akin. Panginoong Jesus, purihin kita. Dakilain ka sa buhay ko, aking Ama. O Diyos, ulitan po ulit na. O Diyos, Ikaw ay tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat,
sa amin magpakailanman. Salamat sa banal na Espiritu na nagbibigay sa amin ng comfort, nagbibigay sa amin ng kalakasan. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ay tunay at dakila sa buong mundo. Salamat, Lord, at hindi ka nagbabago. Lord, sa aming patuloy na pagpupuri sa inyo, yung mga messages po na maririnig po namin, itatak mo po sa aming puso at kaisipan para po may apply po namin sa bawat araw ng aming buhay. Salamat po, Lord. In Jesus' name, Amen. 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 Pwede na muna tayo magsiupo. Exodus chapter 14 verse 14. Ipinagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Sa krus, ika'y namatay, nabuhay muli, para mundo'y ligtas. Kasalanan ko'y patawarin mo, maging Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Jesus sa krus, ika'y namatay, nabuhay muli, para mundo'y ligtas. Pagkawarin mo, aking Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mo magsimula muli, magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Alay sa'yo. Hello. Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Nagagalak ako dahil nakarating, magkukipag-pray ang mga bata. Gusto ko lang i-recognize yung isa sa mga kamag-anak namin na in-invite namin dito sa church. Nandito po siya ngayon. Si Camille. Okay. Nakilala namin siya habang naglalakad kami sa bypass, dumaan kami sa isang bakery. Nagbabasa siya ng Bible. May parang nagko-quiet time siya. Parang Christian ito. So, in-approach namin siya. Yung pala, mag-anak pala namin siya. So, I praise God dahil
nakarating siya ngayon, si Camille. Okay. So, sa ngayon po, pag-pray natin yung mga bata. Pero bago ko po sila pag-pray, gusto ko lang basahin sa sinasabi sa Bible tungkol sa mga bata. Sa Matthew 19:14 and 15. Una na. Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pigilan, dahil ang mga katulad nila ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Pinatungan niya ang kanyang kamay sa mga bata at pinagpala niya sila. At pagkatapos, siya ay umalis. So I praise God dahil ang mga bata ay pinagpapala ng Panginoon. So yung mga bata sa kanilang mga bahay na naka-join ngayon sa Zoom natin, mga magulang, ituro natin sila na mag-pray sa ngayon. Una na pa Jai, Proverbs 19:18, yung mga responsibilities naman ng mga magulang. Ituwid mo ang iyong anak habang may panahon pa. Kung hindi mo siya ituwid, ikaw na rin ang magpapahamak sa kanila. Ang laking responsibility ng mga magulang yun. So, habang maaga pa, ituwid natin ang ating mga anak. So, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa mga batang ipinagkaloob mo sa amin. Sila po ang mga future leaders ng aming church. Huwag po silang pabayaan. Tulungan mo po sila sa kanilang mga paglaki at ituro mo po ang tamang daan patungo sa inyo. Help them, Lord, to love you until the end. Lord, love their parents, Lord. Help them love their parents. And even the parents, Lord, na huwag po silang mag-atubiling, tulungan ang kanilang mga anak na ituwid ang tamang daan para sa kanila. Mold them, Lord, and guide them into the kind of person you want them to be. I pray all these things in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Blessed good morning po sa ating lahat ngayong umaga. Napakapalad po natin ngayong umaga dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay nagpapatuloy humihinga. Tunay nga po na kapag ang kanyang mga anak ay nagsasama-sama sa isang mithiin na purihin, itanghal, dakilain ang dakilang Diyos, ay natutuwa, nagagalak ang ating Panginoon at libo-libong mga anghel ang nakikipagsaya kapag tayo po ay nagsasama-sama nagpuri sa Kanya. Amen. Magandang umaga po sa ating bisita. Thank you po for coming over. Huwag po kayong mag-alala, relax lang po kayo. May gagawin po ng ating Diyos ngayong umaga. Okay, shall we bow our heads at hilingin po natin ang gabay ng ating Panginoon. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Great day, a blessed day, wherein, Lord, ma-experience namin, nakikita namin ang iyong kadakilaan, Lord. Sa umagang ito, as we hear and as we listen sa inyong mga salita, may your words, Lord, become fire. And Lord, may we, all of us, also become like wood, that we will be consumed, O Lord God, by that fire. I pray, Lord God, that you would empower me, Lord, as I share your word to your people this morning. For this we ask and pray, in Jesus' name, amen.
Last Sunday po ay na pag-aralan po natin tungkol po sa spiritual warfare. Meron po pala tayong spiritual warfare. The moment na ikaw po ay nag-engage, the moment that you have entrusted your life to God, doon na po nag-uumpisa ang battle. Kaya nasa battle po tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, nasa battle ka. Kapatid, wala po tayo sa playground. Hindi po tayo nandun sa bed of roses na nakahiga na parang okay lang maging Kristiyano. Kasi po may kaaway. Meron pong pressure. Kasi nga, biruin mo si Satanas na walan ng alagad. Ikaw ay inilipat na naging alagad ng Panginoon. Kaya mapalad po tayo. Dati wala tayo dito. Dati andun tayo kung saan-saan lugar. At hawak tayo ng kapangyarihan ng kadiliman. Subalit tayo ay ini-transfer from darkness to light. Kaya galit na galit si Satanas dyan. As much as possible, gusto niyang hilain ka ulit pabalik. Gusto niyang hilain ka ulit para ikaw ay madown, para ikaw hindi magpatuloy bilang isang mananampalataya, bilang anak ng Diyos. Ang topic po natin ngayong umaga po, the city that God wants to be saved. Or the city God wanted to save. Ang siyudad na nais ng Panginoon na iligtas. Amen. Ito pong lugar ng Nueva Vizcaya ng Bayumbong ay patuloy na gumagawa, patuloy na nagliligtas ng ating Panginoon Diyos. At ito po ang kanyang plano na maliligtas, na maakay ang mga tao mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Ang text po natin ay Jonah. Pagka, alam po siguro natin ito, familiar po kayo dito, di ba? Pero marami po tayong mapupulot na aral, marami po tayong mga application na maari po nating i-apply sa ating personal life. Iba po yung situation noon, iba rin po yung situation ngayon. Mamaya po ay mapapag-aralan po natin ito. Kasi po, sisimulan ko po ang book of Jonah. Itutuloy din po ni Pastor ito sa mga susunod na Sunday. Kaya hindi ko po lahat tatapusin. Dahil mayroon pang kadugtong. Tignan po natin yung pong mga puntos. Okay? Unang puntos po dito, the call of God to save Nineveh. Saan yun? Nawala. The call of God. The first point. The call of God to save the city. Verse 1 and 2. Tingnan po natin, basahin po natin. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. Kapag Jonah po ang pumasok sa inyong isipan, kapag Jonah po ang ating naririnig, ano po ang pumapasok sa ating isipan? Siguro big fish, yung malaking isda. But Jonah is not about Jonah. But it's about God. We will learn here the character of God. That God is love. That God is merciful. At nais niya lamang kung papaano tayo mag-respond sa kanyang kilos, sa kanyang galaw. Dahil dito po, mapapag-aralan po natin ang isang karakter ng Bible, si Jonah. Alam niyo po,
marami po sa mga Bible character na iba't iba po ang kanilang katangian. May mga, kasi imperfect din po sila, nakagaya natin. May mga mistakes, may mga kamalian sa buhay. Store them back. Yun po ang maganda roon. Kaya wag po kayong mag-alala mga kapatid, hindi rin po tayo perfect, but along the way, tinutuwid tayo ng Panginoon just like Jonah. Nais ng Panginoon na hubugin tayo sa nais niya. Sabi nga sa Bible is for us to become, okay, to His image, to Christ likeness. Nais po ng Panginoon na yan po yung ating magiging anyo. Tayo po ay little bit higher sa angels eh. Kasi po ang angels, servant sila. Tayo po, we were made righteous at tayo po ay conformed to the image of God. We were made in the image of God. Agasam yan. Yan po yung yan po ang katayuan po natin sa ating Ama. Conform to the image of God. Kaya tingnan mo yung katabi. Nagre-reflect ba ang image ng Panginoon? Nagra-radiate ba ang karakter na yan? Nakikita mo ba ang image na yan? Kapag ang tao ay yung namimit, nasa tabi ka ng ibang tao, na bless sila because nakikita nila yung ating Christian life. Amen po ba? Ito po, panawagan po ng ating Diyos kung sino po ang kanyang gagamitin sa siyudad na ito. Dahil sabi niya sa verse 1 and 2, nakita niya, dumano nan di pungtot, iti apo, iti ngato. At lilipulin niya ang mga ito. Pero dahil pa rin sa kanyang habag, dahil sa kanyang pag-ibig, ay nais niya sanang hindi matuloy ito. Kaya meron silang tinatawag na pagbibilang ng mga oras. Ano sa English yun? Nabibilang na lang ang kanilang oras. At kinakailangan may pumunta roon na isang tao na ang pangalan ay Jonah. Maganda rin po ipangalan natin yung anak natin, Jonah. Ang Diyos po ang gumawa ng initiative. Gasom, no? Siya pong gumawa ng initiative. Therefore, He is a proactive God. Itong mga taong ito, they are destined na sa doom nila. Dahil sa kanilang wickedness, sabi ng Panginoon sa kanila, the wickedness has come up before me. Kaya Jonah, go and preach there. Go and preach there. Ito yung kanyang mission. Mission order. Hallelujah. Ito yung kanyang assignment. Kaya po, bawat isa po sa atin ay may assignment sa buhay. Meron po tayong mission order din po. Kung ikaw po isang doktor, gaganapin mo ang iyong pagkadoktor bilang isang Kristiyano. Paano? Pagiging mabuting halimbawa sa mga pasyente. Pagiging nakikita ang ating karakter doon. At kapag nakikita ang karakter doon, yun na yung ninibi mo, yun na yung place mo, yun na yung workplace mo, yun yung assignment mo, na may mga nadadalang mga kaluluwa sa pangalan ni Jesus. Kung ikaw po ay teacher, ikaw po ay guro, anong assignment mo? Anong mission mo? Nagtuturo ka, pero nagtuturo ka bilang isang mananampalataya, bilang isang alagad, bilang isang disipulo ni Kristo. Isa kang mother, sa bahay lang. Ginaganap mo ang iyong tungkulin bilang isang ina, bilang isang magulang, at tinutuwid mo ang iyong mga anak, dinidisplay mo ang karakter. Amen po ba? Ano man pong
Profession meron po tayo, mga kapatid. Yung pong punto doon. May assignment po tayo sa buhay. Hindi lang po tayo dito papanaw dito sa ibabaw ng mundo na hindi tayo kagamit-gamit ng ating Panginoon. Hindi naman ako pastor, hindi naman ako leader, hindi naman ako, hindi po, mga kapatid, ang sukatan ng Panginoon sa paglilingkod. Saan man tayo naroon, estudyante man tayo, ay pwede po tayong gamitin ng Panginoon for the expansion of His kingdom, mga kapatid. But then, Jonah, tingnan natin yung karakter ni Jonah. Tingnan natin how did Jonah responded to the call of the Lord, sa panawagan ng Panginoon sa kanya. Sabi ng Panginoon, get up, Jonah, and go to Nineveh and preach. Did Jonah obey? Verse 3, but Jonah ran away from the Lord and headed for Tarsus, who went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarsus to flee from the Lord. Hindi po, nag-iba po ang kanyang landas. He is trying to escape. Tinatakasan niya ang commander, God. Ano po dahilan? Ano po makikita natin kay Jonah? Let's see the condition of Jonah's heart, mga kapatid. Kung bakit tumatakas ito, bakit ayaw niya? God hates the command. Jonah hates the command. Ayaw niya yung command. Bakit kaya? Just a little bit background. Sa pupuntahan niya po na lugar, pupunta po siya sa Nineveh. Ang Nineveh po ay siyudad po ng Assyria. At ang mga tao po doon po ang mga tao doon, mga kapatid, kapag ikaw ay naging prisoners nila, ikaw po ay naging kaaway nila, they were noted as cruel people. They would cut off your tongue while you are still alive. Imagine the pain. And after that, they would cut off your legs. Killing me softly na po yun. And they would cut off your arm and the other one. And they would turn that around and around to inflict more pain. Ganun po yung situation. And God is commanding Jonah to go there, to preach, because napaka-wicked na sila. Dumating na yung punto na aking lilipulin, na ako, na tama na yun. I'm fed up with them. But then, binigyan pa ng pagkakataon, go, Jonah, to preach. But Jonah didn't like the command. Alam niyo po yung Nineveh, 500 miles distance. It means 800 kilometers. Instead, going to Nineveh, he went to the opposite side, opposite direction. He went down to Joppa. Nakakita siya ng ship doon. Nagbayad siya. Thinking that he can run away from the presence of the Lord. Biruin mo, you will run away from the presence of the Lord? What part or what attributes of God being displayed sa situation na yon? Can you run, God? Can you run away from the presence of God? God is all-knowing, mga kapatid. God knows everything. Our sin will find you out. Sabihin natin, hindi naman alam ito. Itong ginagawa ko, yung secret sin na ito, but God knows it. Hindi man ma-expose, but later on,
Sabi nga, your sin will find you out. Hello, Brad. Morning. Ito po yung condition yung heart ni Jonah. So he is rebelling. He is disobedient now. Bakit? Ano yung nasa mind ni Jonah? Kasi sabi sa mind niya, ang theology na ito, ang kanya pagkunawa ito. Yes, God loves. God is love. Pero hindi niya ito ma-reconcile sa kanyang mind that God is loving and at the same time merciful. Hindi niya ma-reconcile. Pupunta ka doon para ma-save sila. Sabi, no way! So simply, yung kanyang theology, yung kanyang pananalig ay gato. Nineveh is wicked. They must die. They must be punished. Israel people, kami, kasi sabi niya, kami lang ang pinili. We were covenanted to God, at alam namin na iniingatan kami ng Panginoon, at alam niya ang nakaakibat doon sa covenant na yon. Kaya kami lang dapat ang maliligtas. Kami lang ang iniingatan ng Panginoon. Nineveh, no way. Wicked sila. Nararapat lang silang parusahan. Yan ang kanyang heart ni Jonah. Wala siyang pagmamalasakit sa mga kaluluwa doon. Wala siyang pag-ibig sa kaluluwa. Amen. Tanungin po natin yung ating sarili. Meron ba po ba tayong pagmamalasakit sa mga kaluluwa? Na kinakailangan marinig nila ang kaligtasan. Naghihingalo sila po destined to fire. Nais mo natin silang parang tayo isang mga fireman, bombero that we need to save them from that fire so that they will not be burned. Tayo po yung nag-aak as a fireman. Ganon din po ang kalagayan spiritually. Mga tao, they are destined to fire. Meron ba tayong pagmamalasakit? Meron ba tayong pag-ibig? Meron ba tayong ginagawa as an extension of God's kingdom? In what way? In what way that we are rebelling? Do you know a point of departing from God's will? Meron ba sa buhay natin na kung alam natin saan punto tayo nagde-depart? O parang ito na hindi nakalooban ng Panginoon ito Thirdly, the chastening of Jonah. The word chasten means to rebuke, to correct with humbling effect. Yan po, with humbling effect. Ano po nangyari sa verse 4? Continue po natin. The Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. All the sailors were afraid, and each cried out to his own God. And they threw the cargo into the sea to lighten up the ship. But Jonah had gone below deck, where he lay down and fell into a deep sleep. The captain went to him and said, "How can you sleep? Get up and call on your God. Maybe he will take notice of us, so that we will not perish." Then the sailors said to each other, "Come, let us cast lots to find out who is responsible for this calamity." They cast lots, and the lot fell on Jonah. So they asked him, "Tell us, who is responsible for this? For this trouble? For us? What kind of work do you do? Where do you come from? What is your country?"
From what people are you? And then he answered, I am a Hebrew. I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and dry land. This terrified them, and they asked, what have you done? They knew he was running away from the Lord, because he had already told them so. To continue the story, ito po yung yung situation na nangyari. Trying to run away from the presence of the Lord, God sent chastening, the chastening of Joah. Ang alam ni Joah ay makaligtas na siya. Ang alam ni Joah, he could run away from the presence of the Lord. And so, pumunta siya sa Tarsis. Alam niyo po yung Tarsis, yung po yung modern name po ngayon yan ay Mosul. Matatagpuan po yan sa Iraq. Sa Iraq. Ayan. So, ang akala niya, malalayuan niya ang Panginoon. So, nagbayad siya ng ticket niya. At sumakay siya ng vapor papunta ng Tarsis. At doon siya sa lower deck humiga, deep sleep pa eh. At while they were sailing, God orchestrated this one eh. Siya ang nag-orchestrate eh. Agad-agad may storm, may bagyo, malakas na bagyo, na na-shake ang bangka na halos sila ay lumubog na. Terrified na sila. Lahat, mga sailors, yung kapitan, nag-aalala na baka sila ay lulubog at ma-endanger na ang kanilang life. Nagtaka sila. Maganda naman ang ng Weather Bureau. Agad-agad mayroong bagyo, may typhoon, may storm. Kaya ang ginawa nila, they tried to their skill, their best para hindi sila lulubog. Inihagis nila yung kanilang mga kargamento sa sea, sa dagat para gumaan yung barko. So that they will be at least hindi ma-endanger yung bangka. Pero all the more, lumalakas yung storm. Kaya takot na sila. And bawat isa sa kanila, ito maganda rin eh, bawat isa sa kanila, ito yung tinatawag nating plurality of culture, na bawat isa sa kanila ay tumawag sa kanila mga Diyos. Itong kapitan, natagpuan niya si Jonah down the lower deck. Ang sarap ng kanyang tulog. While sila ay natatakot, mamatay na. Ginising ito. Ano ka ba? Mamamatay na tayong lahat. At nariyan ka pa na mahimbing na natutulog. Sometimes, ano po yung mga reaction natin sa mga storm sa life? Ano po yung mga reactions natin sa problema? Ang reaction ba natin ay natatakot, gaya ng mga sailor? Si Jonah nandun eh. Naka-sleep lang, kalmado. Pero we'll take that as an application. Kalmado in the sense na if we are resting on God's power, if we are resting on God's deliverance, if we are resting sa love ng Panginoon, if we are resting sa power ng Panginoon, sa presence ng Panginoon, eventually, magkakaroon tayo ng peace. Ano pa yung mga troubles nating kinaharap ngayon? Finance, relationship, pagbabago ng anak, pagbabago ng asawa. Alam niyo yung mga ginawa ng mga tripulante? Inihagis nila yung kanilang mga kargamento. Ihagis ko na lang yata itong asawa ko. Hindi naman gano'n ang application doon. Inihagis nila.
ano rin po yung mga dapat nating ihagis na siyang nagiging hadlang sa atin, na siyang nagiging dahilan na hindi tayo makalakad, makapag-obey completely, na magkaroon tayo ng total change sa ating karakter. Ano yung mga bagay na dapat nating i-give up? Ano yung mga bagay-bagay na i-stop? Don't wait. Let us not wait that magbigay pa ng Typhoon 2. Ano yun? Signal number 2, 3, 4. Hindi ka nadaan dito sa storm? Hindi mo na-realize? Surely He will send strong storm para tayo lang ay matauhan. The word chastening means hindi po ito yung punishment, mga kapatid. The Lord chasten His children. For what purpose? Para tayo po ay maging better person, maging better Christian, maging better follower of Christ. Yun po ba yung nais natin as Christian? Maging better ako? Hebrews chapter 12 verse 4 to 11. Ito po yung nung binasa kanina ni Sister ni Sister Agnes. Pagdidisiplina ng mga anak. Kung gaano po dinidisiplina ng mga anak, ng mga magulang ang anak para maituwid dahil po sa kanilang pagmamahal ay lalong higit na mahal tayo ng Panginoon, kaya dinidisiplina po tayo para tayo po ay maging kawangis, maging katulad tayo niya sa karakter, sa image. At marami pong bagay dapat nating iwaksi, dapat nating ihagis para yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin, sa kanyang paghuhubog sa atin ay mangyari nga. Because His purpose is not to punish us, but to discipline us. For what purpose? For us to be a better man and women. That's His expression. Kaya po itong storm na ito, na na-encounter ngayon ni Jonah, not a punishment, but a chastening of Jonah's life. Rinirebuke siya, kinokorek siya. Because instead of obeying the Lord, submitting His will to the Lord, yung will niya ang kanyang gustong sundin. Many Christians today are full of themselves. We need to die to ourselves. Christianity begins at the cross. When Jesus Christ died on the cross, di ba? Nasubot na niti basol niti sa kalubungan. Kat idi inawat tayo ni Apo Yesu Kristo, akas mangisalakan tayo. Kuna tayo, Lord, ikaw na ngayon ang maghari. Myself is no longer me, but you, di ba? At nais ng Panginoon na inupuan niya yung trono na yan sa buhay mo, sa buhay ko, na siya ang nasusunod. Hindi po tayo ang nasusunod. Kung ano ang nais ng Panginoon, yun yung nais natin. Kung ano ang ayaw ng Panginoon, ay ayaw din natin. Hello? Ganon po. Yan po ang purpose ng Panginoon sa atin. Para matuto po tayo mga kanyang maging alagad, maging anak ng Evangelical Cell Church ng Bayongbong. Mga mananampalatayang tunay na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. At kapag ka nangyayari yun, mga kapatid, sabi niya doon, di ba, fruitfulness ang life. And eventually, we would experience revival in our life. We would experience na tayo ay gagamitin muli ng Panginoon. Na i-restore niya tayo kapag ka tayo ay naging positibong lumapit sa Kanya. Panginoon, patawarin mo ako sa pag-chase mo sa akin. Pagtutuwid mo sa akin.
Sabi ng mga tripulante, sino ang may kagagawan nito? Sino ang may dahilan nito? Magpalabunutan tayo at tignan natin kung sino ang may kagagawan nito. At nakita nila, it came out that the lot went to fall to Jonah. Sabi ng kapitan, what have you done? Anong ginawa mo? Taga saan ka? At sinabi niya yung totoo. Sinabi niya yung totoo, I'm a Hebrew. I worship Yahweh. I worship true God. I'm supposed to go to Nineveh, but I'm running away. Natakot ngayon yung mga tripulante because they know that he has a mission and that he is disobeying God. Kaya sabi ni Jonah, ito ang dahilan, ako ang dahilan kung bakit may storm, may bagyo. Now, ang sabi ni Jonah, now, ihagis niyo ako. Nag-volunteer na siya. Ihagis niyo ako. Ako nang mamatay para mabuhay lang kayo. Kasi alam ni Jonah na yun na yung step, hakbang, paraan para makasunod siya sa kalooban ng Panginoon. Yun na yung step, paraan upang mapalapit na siya sa pinapagawa na misyon ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya it takes for us to die to self. Yun na yung start ni Jacob. Sabi niya, I need to obey now the Lord. Nais ko nang i-obey ang Panginoon. Ihagis niyo ako at nais ko nang sundin ang aking Diyos sa pinapagawa niya. Alam niya na ang Diyos ay mapag-ibig. Alam niya na ang Diyos ay merciful, that God is powerful, na hindi siya pababayaan ng Panginoon, na kahit na ihagis siya doon sa storm. Nasubukan ko pong konting malunod sa sea. Buti na lang, mga divers, mga kasama ko. Ang hirap pala. Kasi ang luwang ng tubig. Ang lakas ng alon. Nahirapan na ako. Di pa ako marunong mag-diving noon. Ginagawa ko lang swimming. Pero sila, may mga may mga tank sila sa likod, may mga BCD sila. Nakikita, pinaglalaroan pala ako. Ang hirap malunod, mga kapatid. Nakainom ako ng tubig, maalat na tubig. Ito po, si Jonah, ihagis niyo ako. Doon sa tubig na maalat po yun, mamatay ka. Sigurado, wala kang lusot. But then, God would take care of me. Because now, sabi ni Jonah, I have to submit to my commanding officer. I have to obey him now. Ihagis niyo ako. Kaya inihagis siya. What happened? The storm calmed down. Amen? God is powerful. Ano pong mga bagay na hindi natin kaya, maaari sabihin natin, posible, imposible sa ating pananaw, sa ating tingin. Pero wala pong imposible sa Panginoon. Only obey the Lord. We need to obey Him sa ating buhay. We need to die to ourselves. Ano po yung mga bagay-bagay na dapat nating iwaksi sa buhay? Alam niyo po yung yung pong grain of wheat, the grain, di ba? When this grain goes into the ground, once that grain goes to the ground, it dies. And the hard shell will give life, new life to that wheat. It takes doon sa grain na yun para mamatay, para mabuhay. Ganon din po tayo. Kinakailangan po, meron dapat mamatay sa ating sarili. Meron dapat iwaksi, meron dapat i-stop, meron tayong dapat gagawin just like Jonah.
But then the Lord provided a big fish. Sabi natin, big fish o great fish. The catching of Jonah by the great fish. Nung nandun na siya sa loob ng fish na ito, meron din palang lockdown eh. The idea of lockdown. He was inside. He was inside. The fish, the big fish, 3 days. He was locked down there. He could not come out. He was on that room wherein he came to realize himself. Na-realize niya na ang kanyang sarili. That he is admitting his wrongdoing. At now, nagbabalik loob na siya sa Panginoon. It takes storm. It takes just chastening for us to be reminded. Pero wag po nating hintayin. Baka hindi na chastening, baka chastisement. Ano ibig sabihin yon? Punishment na talaga. Talagang matigas na ang ulo mo. Hindi ka talaga mapagsabihan, hindi ka talaga mag-obey, hindi mo talaga maiwa-iwanan yung bisyo na yan, hindi mo talaga maiwa-iwanan yung gawain na yan. Magpapadala ng Panginoon. Chastisement. Siguro una, chastening muna because God wanted us to be revived para ma-experience natin yung fruitfulness living. We need to be broken. Meron tayong dapat na yung broken heart. We need to be broken sometimes. Because sa katigasan na, we need to be broken, mga kapatid. At ang maganda, when brokenness happen sa iyo at sa akin, alam mo, ibig sabihin ng brokenness is, that you are telling yourself, Lord, inaamin ko na ako ay makasalanan. Inaamin ko, Panginoon. Just like Noah, inaamin niya na siya ay lumalayo sa Panginoon, na siya ay nagre-rebel sa Panginoon. Inaamin niya. At aaminin din natin sa harapan ng Panginoon. I don't feel like going to church. I don't feel like being Christian, good Christian. I want to stop. I'm bored, burnout. Tired na ako sa Christian life ko. But we need to be honest sa harapan ng Panginoon. But Lord, I want to follow you. Basagin mo ang aking puso, Panginoon. Break me, Lord. At nagkaroon tayo ng brokenness, mga kapatid. Brokenness in spirit. Then we would experience the presence of the Lord once again. And we would experience the power of the Lord being manifested. So ito po yung mga na-realize ni Jonah. Kaya maganda po, na yung mga tao, even yung mga tao, na-realize nila nung sila po ay naka-encounter ng great storm, sila po ay nagkanya-kanyang manalangin sa kailang mga Diyos. Kaya napapalapit pala. People were pushed. The sailor were pushed to prayer. Sila po ay talagang napush sila na maging madasalin. Kaya maganda po itong positive side na apekto itong pandemic nito. Ang positive side ng pandemic na ito ngayon ay napapalapit tayo lalo sa Panginoon. Nagiging madasalin tayo sa Panginoon. At nakaka-realize natin ito yung mga tamang pagkakataon to reflect ourselves. Ano yung mga dapat nating ihagis, i-stop. Ano yung mga dapat nating i-obey sa Panginoon. Magkaroon tayo ng mga reflection while ganyan po nangyari kay Jonah nung siya po ay nasa loob ng fish na yan. He came to realize, naging madasalin siya, nagpapasalamat na siya sa Panginoon, and he's willing
to obey the Lord now. Conclusion, what is the condition of your heart? Jonah was brought to a place of prayer. May we become a better person, a better believer of the Lord, and a better follower of Jesus. May the Lord bless you, my dear brethren. This is the word of the Lord. God bless. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa inyong mga salita. Salamat po, Lord, na kinatagpo mo kami ngayong umaga. Ikaw ay Diyos na mapagmahal, ano man ang aming kalagayan, Lord. Oo nga, minsan nagiging katulad kami ni Jonah. We are running away and we are trying to escape in the sense that we are not obeying you, Lord. May mga bagay na dapat namin gawin pero hindi namin ginagawa. At ipinipilit pa rin namin yung sarili namin. Kaya ang nangyayari tuloy, nagiging magulo ang buhay namin. Di namin na-experience ang iyong kapangyarihan. Di namin na-experience ang fruitfulness na buhay. Kaya patawarin mo kami, Panginoon, dahil sa aming mga pagkakamali, katigasan ng ulo. Panginoon, chasten us this morning, Lord. I-correct mo kami, Panginoon. Rebuke us, Lord. Kung maaari ay i-rebuke mo kami, Panginoon. Sinabi mo nga na ang purpose ng Scripture, yung word mo is to teach us, to rebuke us, to train us. Dahil ito po, Panginoon, ang nais mo, i-train mo kami, Lord God, sa righteousness, sa iyong ways. At it takes, Lord, na mamatay kami sa aming sarili, to die to ourselves para ang iyong kalooban ay mangyari sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat. Gawin mo po ang bawat isa sa amin ngayong umaga na handa muling maglingkod kagaya po ni Jonah. Na after na siya, denied niya na siya ay lumayo, mag-disobey, subalit suko siya. Dahil hinanap mo siya. Ganyan ang iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Na bagamat kami nagkakamali, hinahanap mo pa rin kami. Lord, you still talking to us in small voice. Halika anak ko, lumapit ka sa akin. Yan po ang mga sinasabi mo, Panginoon, sa time na kami ay humihiwalay sa iyo. Sabi mo, Lord, anyone who comes sa iyo, you will come to dwell. At salamat, Panginoon, ng bawat isa sa amin ngayong umaga ay kinatagpo mo. Come, Lord, and dwell in your place sa trono ng aming buhay. Hindi po kami ang nasusunod, kundi ikaw ang nasusunod, Lord. And once again, Lord, fill us with the power of the Holy Spirit. Punuhin mo kami, Panginoon, ng kapangyarihan upang, Lord, mamuhay kami na naayon sa iyong kalooban. Kapangyarihan na iwasan ang kasalanan, kapangyarihan na maghayo ng iyong mga salita. Kapangyarihan na ibigin ang aming kapwa. Kapangyarihan na ipamalas ang pagiging ilaw at asin namin dito sa ibabaw ng lupa. Sa iyo ang papuri at kalwalatian sa umagang ito. Ito pong aming hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Part ng worship natin sa Lord ay yung pagbibigay. Ano bang binibigay natin? Nagbibigay tayo ng time sa Lord, nagbibigay tayo din ng talents, at nagbibigay din tayo ng money for the expansion of God's kingdom. Ngayon, paano tayo magbigay? Ang sabi sa 2 Corinthians 9, Ang sabi sa 2 Corinthians 9 verse 7, give not grudgingly,
For God loves a cheerful giver. Nung Old Testament, ang Old Testament, medyo sila, strict sila sa pagbibigay. May mga 10%, mga ganon, or more. Doon nakikita natin sa Malakay at saka sa books. Ang sabi ng Lord, give what is in your, ngayong New Testament, give what is in your heart. Sabi niya, not grudgingly. For God loves a cheerful giver. Pero kung minsan, yung may akong testimony na it's more than 10% ang binibigay niya. Kasi yung heart niya, overjoy. So, nagbibigay siya ng more than. Pero sa atin, kung ano yung sabi ng Lord sa atin, ay yan ang ibigay natin. Pas po natin yung baskets natin. Father in heaven, salamat po sa mga financial na ito na nalikom po. Ibinigay ng bawat isa sa amin. Salamat po Lord dahil ito po ay in-entrust nyo lang po sa amin. At kami po ay time po namin magbigay. Lord, whatever na collect po ngayon na galing sa puso ng bawat isa, I pray na magagamit po ito sa expansion of your kingdom. Salamat po Lord sa mga trabaho ng bawat isa kung saan galing po itong mga ito. I pray Lord na i-bless mo po ang mga pinagkikitaan po namin. Kayo po Lord ang mag-protect sa anumang
disaster mangyayari sa mga negosyo. I-protect mo po yung mga nagtatrabaho. Bigyan niyo po sila ng good health. At kayo po ang manguna sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord, for all these things. In Jesus' name, amen. Just few announcement. Discipleship, youth discipleship program will continue. Ang nag-spearhead po dito ay si Brother Stephen and the rest. Okay? Kailan yun? Okay. Sabi rito, join us for DG, Discipleship Group Night. Okay, Sunday, 8 p.m. 8 p.m. Okay, via Zoom. Yan po, yung pong mga anak natin, pwede po natin silang i-encourage na mag-attend po nito para hindi sila malulong sa mga computers, sa mga kung ano-anong pinag-aabalahan. Mas magandang spend ng time dito sa DigiNight na ito dahil napapalapit po ang ating mga anak kay Lord. Kaya wag po natin silang ihadlangan. I-encourage natin sila, anak, ganoon. Ibilihan kita ng load para maka-attend ka nitong pag wala po tayong internet, then magsakripisyo para makadalo dito sa DigiNight na ito. Okay, at 8 p.m. tonight po yan, Sunday. So via Zoom. Okay? At magpapatuloy po yung ating mga Bible studies. This afternoon, meron po tayong Bible study sa Salvation. Since na si Pastor ay wala pong maging kasama ko ngayong afternoon, ay praise the Lord sa mga nagbo-volunteer. Si Sister Liza, and I think si Malu, si Julian na magiging kasama ko this afternoon to minister sa mga family doon. Okay, sa mga nanay, mga anak din ang nandoroon. And then, yung ating Bible study dito, every Tuesday dito sa Akangan family, ako, si Julia, si Grace, Sister Grace, si Pastor, kami nagpupunta roon. And we are encouraged and we are blessed sa mga changes ng kanilang mga buhay. Kapag ka talagang ang tao ay gustong magbago, dapat may gagawin. Dapat mag-willing ka na maturuan sa mga salita ng Panginoon. Kung puro na lang alibay, wala akong time. Walang oras hindi ako available Dapat pag nasaan po natin, i-decide po natin, pagplanuhan po natin, mga kapatid, upang tayo ay magiging mabuting anak, magiging obedient sa ating mga pamilya, ay join these mga Bible studies. Okay, praise the Lord. Bible studies also sa Bambang na hinahandle ni Pastor. Malayo po yon doon sa Bambang. At yung Bible studies din po namin dito sa District 4. I'm blessed also dahil nakakakitaan ko po rin sila ng desire. Pinag-memorize ko sila ng Word of God the Bible Every time na mag-meet kami, memory verse. Yan. And I'm blessed na kahit yung matanda nagme-memorize. Kahit na hindi niya kaya, pero at least, di ba, naumpisahan niya, minsan nasa kalagitnaan, minsan mali, pero she's trying their best. She's trying her best na magpatulong. Okay? So, let's pray for those Bible studies. District 4, every Thursday ng 3:30. Kami po ay nagpupunta roon. At sa mga susunod na buwan, pag-pray po natin na magkaroon ulit po tayo. Kasi Berber is nearing, di ba? Next week ay Berber na. At pinaghahandaan po natin yung again, kasi yung pong December, yung siyempre giving, pinaghahandaan ulit natin. Pinagpre-pray ko na po ito na magkaroon ulit tayo ng gift giving, pero sa ito po ay iba doon sa ginawa natin na paraan
last time. Iibahin po ngayon yung style. Okay? So, pagpaplanuhan po namin yon bilang mga workers dito sa church na makapag-minister po tayo for the purpose na hindi lamang po ayuda ang ibigay natin, kundi sila po ay maakay talaga sa Panginoon. Okay? At yun po yung resulta doon sa District 4 last time ay may resulta po naman na may nag-exist na new Bible studies po tayo doon sa place na yon. At this afternoon po, if loobin ng Panginoon ay magkakaroon ulit tayo, pero I'm contacting Pastor Romy, the friend of mine, na siya po ay mag-conduct ng vigil service sa mother po na pumanaw, na mother po ni Sister Nanette. Maraming salamat po sa inyo na mga sumuporta kagabi, na naroon kagabi. Malaking bagay po yon sa family po nila, yung presence po natin ay nakakatuwa na sila rin ay napapalakas loob. At salamat sa Panginoon na sa pangyayaring iyon ay may ginagawa ng Panginoon sa buhay po ng Magabo family. So let's keep them up in prayer. At okay, any more? A prayer meeting po natin is every Friday. Okay, I encourage everyone. Okay, everyone po, I encourage everyone to join this prayer meeting via Zoom every Friday at 6 p.m. Okay. Napapalakas po tayo kapag tayo po ay nanalangin. Alam niyo po, ang panalangin po ay ito po yung backbone ng church. A praying church, a prayerful church, matatag. Kasi nakikipagniig tayo sa ating Panginoon. Nakikipag-connecta tayo sa makapangyarihan ng Diyos. Malaki po ang nagagawa ng panalangin sa ating personal life, sa ating pong corporate prayer. Kaya maraming salamat pa rin po sa mga faithful na nag-attend po, nagjo-join po ng prayer meeting po natin through Zoom. And of course, every Sunday at 9:30, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang inyong pong presence ngayong umaga, sa amin pong panauhin, bisita. Thank you so much po sa inyo pong pagdalo, and we expect po na sana ito po yung umpisa na makakasama ka po namin sa mga ganitong pagpupuri, at hindi lamang po ganito kundi sa pag-aaral din ng mga salita ng Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo sa ating pong closing prayer. Panginoon Diyos namin buhay, salamat po sa iyong mga salita, salamat po sa iyong mga pangako na hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami, Lord God, pababayaan bilang mga anak mo. Kaya ito, Lord, ini-offer ko po ang bawat isa, maging ang mga kapatid po namin sa mga tahanan, saan man sila ngayon, Lord. Akayin mo sila, gabayan mo sila, ilayo sila, iiwas sila sa kapahamakan, sa pandemic na ito, sa virus na ito, na maraming mga buhay ang nawawala. Subalit, Lord, gumagawa ka dahil ang nais mo sa kaparaanang ito ay napapalapit naman ang tao sa iyo, tumatawag sa iyo. Panginoon, namin pong pinagpre-pray ang father po ni Brother Paul, na kung saan ay nakaranas po ng malubhang sakit sa nakaraang araw. I think 1 week na siya, Panginoon, na sick in bed. Humihina ang kanyang katawan, nahirapan po siyang huminga. At Lord, dalahin po namin ang iyong mercy, Father. Abutin mo siya, Panginoon. At alalayan, Lord, ipaalala sa kanya na ikaw ay malapit lamang sa kanyang tabi, na kanyang puntahan, na kanyang tawagan, Lord. I pray na ma-develop sa kanya ang time, Panginoon, realization, Lord, na ito po yung mga time na tumatawag kami sa inyo, Father. Dalahin po namin ng kanyang, Father, Panginoon, ng kanyang kagalingan, Lord, at maging ang may mga karamdaman din sa aming mga pamilya, mga problema, pagsubok sa buhay, mga sakit, mga relationship, Panginoon, unresolved relationship.
Dalangin po namin, Lord, that let unity, let love flow sa bawat individual, sa bawat tahanan. Una, ang aming relationship sa inyo, Panginoon. Dahil kung maayos aming relationship sa inyo, then magiging maayos din po ang aming pakikitungo sa aming kapwa. At ganun din, Lord, I pray ang bawat isa, Lord, help us, Lord, to be more committed, to be more faithful, Lord, sa iyo. Salamat po sa patuloy na naglilingkod, patuloy na nag-o-obey, patuloy na pumupunta rito, nagsisipag, at nagsasakripisyo para sa iyo. Lord God, kayo ang reward, Panginoon. Hindi po nila ginagawa yon for themselves, but ginagawa nila for you, Father God. Maraming salamat sa kanilang mga buhay, Panginoon. At dalangin din po namin ang aming mga kapatid na pumunta doon sa Asipulo, anong lugar yun? Si Pastor at si Moses, Panginoon, sa Alimit, sa kanilang way, pabalik, ang iyong proteksyon, ang pag-iingat sa kanila, ang kanilang pagmi-minister sa mga mananampalataya doon, mapalakas, mapaigting ang kanilang pananampalataya, Panginoon, maging mabunga ang kanilang pagbisita doon sa lugar na iyon. Kaya gabayan mo sila sa kanilang pag-uwi noon. Maraming salamat po, Diyos. Gabayan mo ang bawat isa sa aming pag-uwi. Ingatan mo kami, ilayo mo kami, Panginoon, sa aksidente at sa pandemic na ito. Sa iyo ang papuri, sa isang Diyos na siyang lumalang sa langit at lupa, sa kanyang tong nanganak na kanyang ibinigay na matay sa krus sa Kalbaryo upang kami ay maligtas sa pakikipisan ng kanyang banal na Espiritu magpawalang hanggang sa aming buhay. In Jesus' name, amen. Tapos na po ang ating worship service. God bless us all. Welcome to Evangelical Salt Church Bayombong. ECC is located along Capitol Site, Bayombong, Nueva Vizcaya. ECC Vision: to establish churches committed to the Great Commandment and the Great Commission. ECC Mission: E. Evangelizing our communities to have a personal relationship with Christ. C. Channeling them to the family of ECC for spiritual maturity and equipping them for ministry. C. Commissioning them to do the Great Commission. ECC Ministries. Men's Group. Ladies Group. Young Moms. Youth. Children. Prayer. Evangelism. Discipleship. Missions. ECC activities in the new normal. Sunday service. Every Sunday at 9:30 a.m. via Facebook live stream on the ECC Facebook group. Home Bible Studies. If you want to join or open a Bible study at your home, please contact Pastor Steve at 0997-569-0789 or Pastor Excel at 0975-763-6936. Online prayer meeting via Zoom every Friday at 5:30 p.m. to 7:30 p.m. Zoom link will be posted in the ECC Facebook group and group chat every Friday. How to give your tithes and offering. You may drop your tithes and offering at our church address, Evangelical Salt Church located along Capitol Site, Bayombong, Nueva Vizcaya, near Northern Pawn Shop. Please contact our staff, Julian, at
4383. GCash. You can send through GCash at 0965-041-4383 with Julian Omas as the recipient. Bank deposit. You can deposit in our bank account, Rural Bank of Bambang, Bayombong Branch. Account name, ECC Fellowships Incorporated. Account number, 51231-738. Join our messenger group chat. Our official church group chat is ECC Prayer Warriors. You may ask our staff, Julian at 0965-041-4383 to add you to our group chat. To get the latest updates and announcements, join our Facebook group. Visit www.facebook.com/groups/ECC Bayombong.